Okay, mula sa likod hanggang sa gitna. Dito naman tayo ngayon sa ating driver seat. Makikita natin na sobrang ganda at premium din ng makikita mo dito. Meron siyang complete TFT display dito. Full electronic po yan, guys. Makita nyo, meron siyang mapping na kung saan lahat ng pinuntahan ko, ayan, nagkakaroon siya ng marking. Ibig sabihin, yung mga tuldok-tuldok na yan, dyan ako dumaan. Pag sinwitch mo yung parking at tapos ni-reverse mo, makikita mo yung block spot na yon. So, doon ka nakapark before. Tapos, makikita mo siya na, ayan, uubusin natin yung block. Oh, di ba? Nawawala yung black color. Yan. So, since 360 yung camera, hindi ka matatakot na yun na umatras-atras, pumina, kasi kompleto naman yung safety natin. Ayan o. Okay, dito naman sa ating dashboard, guys, makikita nyo sobrang laki ng screen. So this is a 12.3 inches na ating CarPlay na makikita nyo lahat dito ang details kung saan kayo nagpupunta. Meron siyang Bluetooth, ayan, tapos since CarPlay nga siya, so lahat ng details na kailangan mo, you just need to connect your phone. And speaking of phones, so meron siyang wireless charging. Ayan, nakikita nyo, nagcha-charge siya. Pag pinatong mo yung cellphone mo dyan, so you don't need to worry kung sakasakali na naiwan mo yung charging cable mo. Dito naman sa taas, makikita mo dito yung inyong lalagyan ng salamin. And speaking of lagay ng salamin, kung meron sa iyong driving seat, meron din naman tayo doon sa likod, mula dito sa gitna hanggang sa dulo. So, dinesign nga po siya para sa luxury at VIP feel ng mga pasahero natin. Dito naman, guys, meron siyang adaptive cruise control na kung saan meron din siyang lane assist kapag may sasakyan na bumagal sa harap at bumilis. Kung ano yung certain speed na sinet mo, pag pinindot mo to, mag-automatic po siya. Pero mag-engage lamang po siya kapag tumatakbo na. At in case naman po na may sasakyan na malapit ka ng dumikit, mag-automatic stop naman po yung sasakyan na ito. So technically, yung pedal natin, parang pedal assist na lang siya kasi para siyang nag-self-drive na din. At dahil may lane assist din siya, hindi siya pupunta kung saan-saan. So that is one thing na nagustuhan ko dito sa Toyota Alphard. At pagdating naman dito sa ating harapan, makikita nyo kung gaano kalawak yung POV, yung point of view nyo na makikita. Sobrang lawak. Tapos meron siyang nakaguhit dito na parang brass derecho na nagko-complement naman doon sa itsura ng nasa labas. So basically, pag sumakay ka, para kang sumakay pa rin sa, hindi ko masabing spaceship, but I could say it's a business class feel. Kumbaga, hindi lang yung pasahero mo komportable, even the driver. So meron siyang sunshade dito, merong salamin dito at nag-automatic light on kapag binuksan mo. Kung may control yung likod natin, meron din namang control dito sa harap. Na kung saan may isasara natin ang sunshade at pwede ko rin isara ang pintuan, open natin para makita nyo na gumagana. Yun, gumagana siya, guys. So full control operation ka kapag nandito sa driver seat. Makikita nyo yan, bumubukas na. Yan. At isasara natin gamit ito. Yan. Isang pindot lang, sasara na naman siya. So, di mo na kailangan bumababa para makapasok ang mga pasahero mo. So, meron din tayong mode seat. May tatlo tayong iseset na seat na kung saan pag pinindot mo yung 3, babalik po siya. Ayan, no? Sa kung ano yung sinet mo na driving position. So kung ano yung pinaka-komportabling riding position na pwede mong iset, pipinutin mo lang yon 1, 2, or 3, seset mo lamang siya. Kasi ang pinakamahirap pag nagpapalit ka ng driver, seset mo pa yung upuan mo. Minsan hindi ka komportable doon sa setting ng previous driver na gumamit. So isang pindot lang, babalik na siya. Ngayon, ipakita ko naman sa inyo yung sinasabi ko kanina sa introduction natin na 360 POV. So pag in-start ko siya, in-reverse ko, makikita nyo yan, guys. So, kitang-kita nyo lahat yung nasa paligid natin, pati yung direction kung saan pupunta yung gulong. Kitang-kita mo yung gulong, gumagalaw. Ayan, hanggang dito sa harap. Ayan, so dyan siya pupunta. In any turn na nililiko mo siya. Ayan. At syempre, kung sakasakaling i-release ko man yung gas, hindi pa rin siya abante hanggat may nasa-sense po siyang tao na nakadikit.
Kaya no, check surrounding for safety. Nakalagay po dyan, ibig sabihin meron kang pintuang nakabukas or may taong nasa-sense yung ating 360 sensor. Bago natin ipakita sa driving natin, gusto ko lang i-showcase sa inyo kung ano ba yung mga nasa control natin. Ito yung reverse, kakaiba siya. Kailangan mo pang iganito and then magiging neutral. And then push, then patras. Push and then drive. And then yung sports naman niya, just one down away, yun na. At gusto mong i-parking, just press the P and then it's parking. You're free to go. Ngayon, since nakita na naman na hybrid electric vehicle ito, so pinapagana siya ng gasolina at ng baterya. Na kung saan pwede mo rin siyang mag-eco mode. So ito yung eco mode, ito yung hold, EV mode, parking. Kumbaga may parking ka dito, may parking ka pa dito. Ang dami. Tapos merong off. So pwede mo siyang i-off at pwede mo siyang i-on. Ginagamit natin yan kapag medyo masama ang kondisyon ng kalsada para hindi tayo ma-lose traction in case na maulan ang daan at madulas. So yan, meron pa tayong mga lagayan syempre ng mga tubig dito. Yan, syempre mahilig tayong magkape habang naglo-long distance driving, lalagay natin dyan. Ang comment ko lang, huwag kang bibili ng hot drinks kapag dito ka maglalagay dahil lalamig siya in a few minutes kasi nakatapat siya sa air condition mo. Pag pinindot ko to, yan, a-adjust siya automatic, gumagalaw yung upuan mo, di ba, sa likod? O, yan, o. Yan. So, nagseset siya. Ito pala yung USB para sa ating mga pasahero. Ayun yung isa. Dalawa, tigisa po siyang charger na Type-C. Pwede mong makita rin dito yung view. Yan, 360 view, surroundings. Makita mo lang kung may mga tao ba sa paligid natin. So, di ba? Ang ganda, no? Sobrang safety, sobrang premium. Meron din tayong refrigerator dito. Yan. Refrigerator na kung saan may charger din dito, may USB port dito. Yan. Tapos, yan yung mga tubig natin na pwede mong ilagay dyan. Okay? Pwede rin buksan dito sa kabila. Kabilaan siya, guys. So, complete control ka pag nandito ka sa driver seat. Ganoon din naman sa passenger. And speaking of safety, guys, syempre, dahil pinag-uusapan na naman natin kanina pa ang sensor, meron siyang airbag. Airbag dito, airbag din sa pasahero, at pati na rin doon sa mga pasahero natin sa likod, na kung saan masasabi natin na 7 different airbags ang nakapaikot sa sasakyan na ito. Ito guys, napansin ko. Share ko lang sa inyo, no? Atras ko lang para makita nyo. Yan. Isa sa pinaka-importanting airbag guys, ito. Yan. Akala nyo ba ang airbag dito lang importante? Lahat halos ng mga modernong sasakyan ngayon ay nilalagyan nilang airbag dito. Ang reason, kasi pag ang sasakyan umikot 360, pag ganun, in case po na nabasag ang salamin, lumabas ang ulo mo dito, ito yung airbag na sasagip sa'yo. Believe me, nangyari na yan sa mga kaibigan natin. At yan ang nag-save sa buhay nila. So, bibili ka ng sasakyan, you might consider, tignan nyo rin kung may airbag dito, kung may airbag dito. Para siguradong safe na safe tayo sa ating mga biyahe, mga kamanibela. At yan na nga mga kamanibela, kung na-impress kayo dito sa exterior at sa interior na experience natin sa loob ng ating luxury MPV vehicles, isabak naman natin ito sa ating road test drive. Ready na ba kayo sa ating test drive? Sobrang linaw ng camera niya, no? Yung back sensor, kompleto. So kung mapapansin nyo guys, sobrang lawak ng kanyang point of view. So almost kukonti na lang yung blind spot na nakikita natin. Ito yung sinasabi ko sa inyo guys na pwede nyong iset for the adaptive cruise control. Ayan. So nakaset na siya ngayon. Maganda yung assist niyan. Pwede mong ilayo yung kanyang sensitivity. Pwedeng pina sa malapit, pwedeng pina sa malayo. So, depending on driving style mo. Ayan, kusa siyang bumabagal. Ayan. Pag nakakasense siya, hindi ako tumatapak sa gas. Ayan, kusa siyang bibilis. Wala siyang na-detect. Tapos, mayroon siyang collision assist din sa likod. Kapag may dumidikit na sasakyan doon, kasi sense din niya yun. Tapos, iwa-warning ka niya rito sa harap. Kusa siyang nagbe-brake kahit hindi ako tumapak ng brake.
Basta mayroong overtake dito, may nag-sense na sasakyan, tao, motor, ay very sensitive yung ating sensor. Pakiramdaman nyo kung, ayan o, yan, yung mga lubak na ganun. Yan. Ganyan o. Diba? Sobrang masasabi natin na butter smooth talaga. Kaya lang, hindi niya detected yung bumps na ganyan. So, ayan o. Oh, naramdaman niyo ba yung bumps? Ba halos parang wala siyang lubak. So nadala ko na siya guys sa Baguio, nadala ko na sa South, sa Laguna, sa Manila, at wala akong naging issue, wala akong naging problema. Sobrang komportable niya. Hindi ka makakaramdam halos ng pagod. Sinubukan ko rin the last time na huling ginamit ko to, from Pangasinan to Bulacan, balikan, parang wala lang. Parang masabi mo na sobrang luxury at comfort ng experience na yun. Ayan, oh. Sobrang butter smooth, di ba? Yung suspension niya, patayin ko lang itong adaptive cruise control. At actually, pag tinapakan mo yung brake, kusa siyang namamatay, no? So, subukan natin, guys. Normal driving, kamusta yung power? Subukan lang natin tapakan. Ito yung power ng van na to. Ooh, sarap. Subukan naman natin itong sports. Pag nilagay mo dito, power. Ayan, no? Diba? Parang sports car, no? Sobrang lakas ng torque. Para sa van, parang masasabi mo na rin na talagang pwede talaga siyang pang convoy. Mabilis ka makakating sa paroroonan na gusto mong puntahan. Braking system, I could say, maganda. Tapos, malaki siya. So, I could say, pampamilya, okay siya. Pang opisina, okay din. Pang city drive, okay din kasi medyo maluwag at hindi siya sobrang bulky sa kalsada. Yung unlike sa ibang sasakyan, 'di ba? Meron tayong mga sasakyan na American car na sobrang lapad, ang laki, ang hirap hanapan ng parking. Etong Alphard, sakto lang yung sukat niya for family use na bagay sa kalsada natin dito sa Pilipinas. Madali siyang isingit, guys. Ito yung control niya, guys. So meron siyang EB, meron siyang ibang monitoring center kapag iniikot mo siya. Pwede mo makita yung FM, AM stations in case. Tapos makikita mo rin dito kung nagcha-charge pa yung baterya natin or hindi. So dito makikita mo rin kung gaano kalayo yung mararating ng sasakyan natin. At pag binitawan ko yung gas, mapapansin nyo, guys, magbabago. Instead na nagpipid siya ngayon, kinakargahan na yung baterya. Ayan o. So makikita nyo dyan, guys, sa ating monitor. Kapag tinapakan ko yung gas, ayan, mapapansin nyo, yung gas naman ang pumapasok. Pag binitawan natin, magkakarga naman sa baterya. So alternate lang siya. Masasabi ko, guys, dito sa fuel economy nito, kahit gasoline engine siya, umaabot naman tayo ng range around 18 liters to 16 liters per liter. So para sa atin, sa laki ng katawan ng sasakyan na ito, masasabi natin na efficient nga siya dahil sa may tulong naman ng baterya natin. At kung nasubukan ko, guys, kapag puro palusong yung daan, puro pakarga sa baterya, pwede mo ring i-activate actually yung EV mode niya na pag pinindot mo, ayan, may normal. Ito yung mga modes niya, ipakita na rin natin sa mga kamanibela natin. So kapag ka nag-normal mode ka, dito mo na makikita ngayon o may experience ngayon yung mas malakas na torque niya. Ayan o. Umaalma siya eh. Malakas siya para sa isang van. At dyan na nga nagtatapos ang ating Manibela test ride dito sa ating Alphard 2025. Para sa inyo mga kamanibela, talaga bang komportable at luxurious ito? I-share nyo naman ang opinion ninyo sa comment section. At huwag kalimutan mag-subscribe, i-click ang notification bell at i-follow nyo na rin ang ating official social media account, ang Manibela TV, para lagi tayong notified sa ating latest upload. Palaging tandaan, mata sa kalsada, kamay sa manibela.